Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Kapalaran, swerte, pagkakataon, tadhana, marami itong tawag. At sa tila imposibleng paraan, tila araw-araw ay may bago pang katawagang naimbento para rito. Ngunit kung may isang bagay na pinagkakasunduan ng lahat, iyon ay ang paniniwalang ang tadhana, o kung anuman ang tawag dito ng mga kabataan ngayon, ay kayang sumilip sa kinabukasan ng isang tao. Ngunit paano nga ba iyon nagagawa? Sa pamamagitan ba ng paghahagis ng mga dice? Mga buto? Lamang loob ng kung anong kakaibang hayop na halos walang nakarinig? O marahil sa paggalaw ng mga bituin, buwan, at araw? Baka naman lahat ng iyon. Mula pa noon, ginawa na ng sangkatauhan ang lahat upang masilip ang sarili nilang hinaharap, upang malaman kung ang susunod nilang hakbang ay magdadala sa kanila sa langit o tuluyang ihuhulog sa kapahamakan. At syempre, may bonus pa yon. Madali ring yumaman. Sa napakahabang agos ng panahon, ang pinakamatagal na nanatiling paraan ng panghuhula ay ang simpleng pagkakataon. Nagkataon lamang na nagkatotoo ang hula. Kung hindi man, marahil ay may taong nasa tamang landas, kung hindi man sa pamamaraan, ay sa paraan ng pag-isip. May mga nagtatanong rin. Kung nalaman mo ang hinaharap, hindi ba agad nitong mababago ang mismong hinaharap? Marahil ay hindi na mangyari ang parehong kinabukasan. May iba namang naniniwalang ang mismong pagsilip sa hinaharap ay bahagi na rin ng itinakdang kapalaran ng isang tao, gaano man iyon kahirap unawain. Tulad ng marami pang bagay sa mundo, napaka-abstrakto ng mga teoryang ito. Napakalayo sa tunay na kasagutan. Kaya naman iba-iba rin ang naging pananaw ng bawat isa. Gayunpaman, may isang tao na tunay na nagpatunay sa buong sacred domain na totoo ang tadhana. Na posibleng ang masilip ang kinabukasan ng isang tao. Ginawa niya iyon sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga bituin. Binasa niya ang kanilang mga padron. Nakakita siya ng mga kwentong hindi nakikita ng karaniwang tao. At ano ang ginawa niya sa kakayahang iyon? Ginawa niyang misyon ang iligtas ang sangkatauhan mula sa walang katapusang digmaan at pagpatay na patuloy na kumikitil sa buhay ng mga ordinaryong tao. Mga patayang bunga lamang ng kasakiman at kapritsyo ng mga nasa kapangyarihan. Hindi rin naman perpekto ang star path ni Sovereign yon. Hindi nito kayang basahin ang kapalaran ng sinumang may kapantay o mas mataas na cultivation kaysa sa kanya. Dahil dito, nakita niyang mangangailangan si Zufa ng tulong sa paglalakbay nito upang iligtas ang sacred domain. Ginamit niya ang impormasyong iyon, kasama ang iba pang 8 sovereign, upang subukang baguhin ang landas ng mundo at ilayo ito sa ganap na pagkalipol na ninanais ni Heavenly Sovereign. Ang tulong na iyon ay dumating sa anyo ng kanyang kayamanan, ang World Bridge. Ayon kay Sovereign yon, tutulungan ng kayamanang iyon si Zufan na matagpuan ang kanyang hinahanap. At tunay ngang itinuro nito ang daan patungo kay Chu Qincheng. Habang nakaupo siya sa loob ng kanyang kuweba, malalim na iniisip kung ano nga ba talaga ang kapalaran at paano dapat unawain ang napakaraming misteryosong palatandaang ipinapakita ng langit, patuloy niyang nilalaro sa kanyang kamay ang World Bridge. Kahit sa araw. Dahil wala siyang panahon para magpahinga. Ngunit makalipas ang 1 linggo ng walang tigil na pagsisikap na kumpletuhin ang Star Path, napagtanto niya ang isang bagay. Nakagugulat. Ngunit kasabay nito ay napakasimple. Sa gabi lamang niya maaaring mabasa ang mga bituin. Samantalang sa araw naman lumilitaw ang bunga ng kanyang pagbasa. Katulad ng hanapin niya si Chu Qincheng ng buong puso. Mula noon, tuwing gabi ay ibinubuhos niya ang buong pansin sa World Bridge. Ginagamit niya ito bilang tulay upang higit na maunawaan ang mga bituin sa kalangitan. Kung sino ang kanilang kinakatawan. Gaano kaliwanag ang bawat isa? Anong direksyon ang kanilang tinatahak? At bawat mumunting detalye na kaya niyang makita. Sa umaga naman, sinusuri niya ang lahat ng impormasyong kanyang nakalap. Inihahambing. Pinag-aralan. Pinag-iisipan. At pagsapit muli ng gabi, tinitignan niya kung may naging pag-unlad. Mahaba at napakahirap ng prosesong iyon. Kung minsan, imposibleng malaman kung ano ang nawawala sa iyo kahit nakatitig na mismo ito sa iyong harapan. Kapag nasanay ka sa isang bagay, hindi mo na nakikita ang tunay nitong halaga. Iyon ang pinakamalaking hamon niya. Hanapin ang bagay na hindi pa niya kailanman hinanap. Ngunit sapat pa rin ang pag-iingat upang hindi maligaw sa landas na malamang ay mali lamang.
Napakadaling mawala. Lalo na kung wala ka namang nakikitang daan pasulong. Sa kabutihang palad, naroon ang World Bridge. Tahimik nitong ibinabalik si Zufan sa tamang landas sa tuwing naliligaw siya. Ganyan ang kapangyarihan ng isang kayamanan ng sovereign. Lampas sa kayang unawain. Bagamat unti-unti nang nagiging katulad ng kay sovereign yun ang kanyang pag-isip, ang hangaring mabasa ang kapalaran ng mundo upang mailigtas ang sangkatauhan, may isa pang pagnanasa ang sarili niyang personalidad na hindi niya mapigilan. Nais niyang basahin ang kapalaran ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Pati ang sarili niya. Napakatamis ng tukso. Para bang may ibinubulong ito sa kanya. Maghanap ng mas madaling paraan upang lutasin ang kaguluhang dulot ni Heavenly Sovereign at ng dagat ng kadiliman. Paulit-ulit siyang tinutukso ng pagnanasang iyon. Ayaw na niyang muling mabuhay sa susunod niyang mga buhay bilang piyesa lamang sa laro ni Heavenly Sovereign o ni Numan. Hindi rin naman kasi ganoon kaganda ang alaala ng kanyang mga nakaraang buhay. Ngunit wala rin siyang napala. Nasayang lamang ang kanyang oras. Lumampas na si Heavenly Sovereign sa saklaw ng kanyang star path. Hindi na niya makita ang bituin nito. Hindi na niya mabasa ang tatahakin nitong landas. Sinubukan naman niyang tingnan ang kapalaran ng Luo Clan. At ng iba pa. Ngunit sa isang tiyak na sandali. Bigla na lamang nagdilim ang kanilang kapalaran. At saka, tuluyang naglaho. Isang sandali ay nakikita pa niyang gumagalaw ang kanilang mga bituin. Sa susunod na sandali, wala na. Sinubukan niyang pumili ng mas simpleng paksa. Isang karaniwang gwardiya lamang ng Luo Clan. Ngunit ganoon din ang nangyari. Naglaho rin ang kapalaran nito sa mismong puntong iyon. Gayon din ang nangyari sa marami pa niyang sinubukang basahin. Maging sa mga espiritual na hayop. Isa lamang ang ipinahihiwatig nito kay Zufan. Naroon ang sentro ng lahat. Ang magiging kapalaran ng sacred domain. Ang biglaang pagkawala ng mga bituin ay maaaring mga hulugang nagtagumpay si Heavenly Sovereign. Nanilinis na nito ang buong mundo. O kaya na may ang huling digmaan ay napakalawak at napakalalim ng epekto kaya maging ang kapalaran ng bawat nilalang ay nabalot nito. At siya lamang ang kulang sa lakas upang makita ang kabuuan nito. Isinantabi muna niya ang isiping iyon. Pagkatapos ay napatanong siya sa sarili. Susuko ba ako kahit alam ko na ang magiging wakas? Marahan siyang umiling. Sa buong buhay niya. Palagi na siyang lumalaban sa mga laban na halos imposibleng mapanalunan. Ngunit sa huli, siya pa rin ang nagwawagi. Maaaring may papel ang kapalaran. Ngunit hindi iyon ang lahat. Kaya, kung darating man ang kanyang wakas, sisiguraduhin niyang lalaban siya hanggang sa huling sandali. Biglang yumanig ang lupa. Kasabay nito, isang bahagharing liwanag ang sumilay sa bungad ng kanyang kuweba. Naputol ang kanyang malalim na pagninilay. Sumilip siya sa labas. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mukhang maayos ang takbo ng mga bagay. Kahit medyo nahuli. Isang nakakabinging pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sa isang iglap, tila natahimik ang buong mundo. Ang tanging natira ay isang manipis at matinis na ugong na patuloy na umaalingaw-ngaw sa hangin. Nyanig ng malakas ang lupa. Humagupit ang hangin sa buong bakuran ng Luo Clan, pinapadapa ang mga taong abala sa kani-kanilang gawain, at halos tangayin sila ng lakas ng pagsabog. Makapal na ulap ng alikabok ang bumalot sa paligid, pumapasok sa kanilang mga baga at nagpapaubo sa lahat. Master! Huwag na naman! Isang lalaki ang nagtatakbong parang baliw sa gitna ng umiikot na alikabok, patungo mismo sa pinagmulan ng pagsabog. Ang dating silid panauhin sa gilid ng bakuran ay isa na ngayong napakalaking bunganga sa lupa. Bahagya na lamang nakatayo ang apat nitong pader. Ngunit hindi rin iyon nagtagal. Mula sa gitna ng pulang-pulang bunganga ay gumapang palabas ang isang lalaki habang humahagulgol sa sakit. Nakabaon sa buong katawan niya ang kung ano-anong piraso ng bakal. Hindi mawari kung saan nanggaling ang mga yon. Ang pinaka-nakakagulat. Halos buong bunganga ay nabahiran ng matingkad na dugo. Mahirap isipin kung paanong ganoon karaming dugo ang maaaring manggaling sa isang tao. Isang himala na lamang nabuhay pa siya. Ngunit sa lagay niya, mukhang hindi na yon magtatagal. Bakit lagi akong nabibigo? Ano ba ang mali sa ginagawa ko? Nanghihina siyang napaluhod habang nakatingala sa bahagharing kalangitan. Punang pananabik.
pagnanasa, at desperasyon ang kanyang mga mata. Pangatlong beses na ito. Ano pa ba ang kulang? Master, pakalma muna kayo. Kailangan na nating gamutin ang mga sugat ninyo. Kung hindi, baka ito na talaga ang katapusan ninyo at mauwi lang sa wala ang lahat ng sakripisyo. Agad siyang inalalayan ni Yan Fu habang nagmamadaling maglabas ng ilang mga tableta upang kahit paano'y mapigilan ang paglala ng kanyang kalagayan. Napabuntong hininga si Si habang nakatitig sa miserableng matanda. Iisa lamang ang kanyang mata, ngunit sapat na yon upang makita ang kabaliwang nasa mukha nito. Sobra na talaga ang ginawa mo sa pagkakataong ito, matanda. Nahuhumaling ka na sa pagiging sovereign. Sa halip na mapalapit sa sarili mong dao, lalo ka lamang nalalayo rito. Ilang ulit ko bang sasabihin? Maaari mo itong hangarin, ngunit darating lamang ito kapag tunay ka ng handa. Kung ihahambing dito, napakagaan pa ng dalawang nauna mong pagtatangka. Kanina lamang ay muntik mo nang mabura ang mismong pag-iral mo sa mundong ito. Napatingala siya sa bahagharing kalangitan. Nakakatawang isipin na ang mismong bagay na pinaghahangaran mo ang siyang nagligtas sa iyo. Napigilan nito ang iyong pagpipino bago ka patuluyang lamunin nito. Nang maputol ang iyong konsentrasyon, tuluyan nang nagwala ang hindi matatag na enerhiya. Nanatiling nakatingala si Sigi sa makulay na langit. May bahagyang pag-asa pa rin sa kanyang nag-iisang mata. Kahit ano alang-alang sa alchemy. Mariing sigaw ni Yan Song. Ngunit agad siyang inubo ng matindi. Sunod-sunod na dugo ang bumagsak mula sa kanyang bibig. Master! Halos mabaliw na sa pag-aalala si Yan Fu. Sa kabila ng kanyang kalagayan, dahan-dahang inilabas ni Yan Song ang isang maliit na itim na bote. Nahihirapan siyang buksan iyon dahil sa kanyang mga sugat. Maya-maya'y isang malinaw na tableta ang bumagsak sa kanyang duguang palad. May bahagyang bahagharing ningning itong inilalabas. Sa mismong sandaling mahawakan niya ito, biglang naghilom ang kanyang kamay. Parang hindi ito kailanman nasugatan. Isa-isang nalaglag ang mga nakabaong bakal mula sa kanyang laman. Maging ang bahagharing kalangitan ay tila lalo pang kumislap dahil sa presensya ng tableta. Ayaw ko sanang gamitin ito agad di. Mahina niyang sabi. Nabuo ko lamang ito dahil sa swerte at sa kaunting kaliwanagang natamo ko ng likhain Yelin ang bahagharing pangyayari. Balak ko pa sanang pag-aralan ito upang higit pang mapalalim ang aking pagkaunawa sa alchemy. At upang makumpleto ang sarili kong dao. Biglang nanghina ang isa pa niyang kamay. Ngunit ito na lamang ang makapagliligtas sa akin upang maipagpatuloy ko ang aking pananaliksik. Tumigas ang kanyang tingin. Pilitan niyang itinaas ang gumaling na kamay upang isubo ang tableta. Ngunit, pati iyon ay nawalan ng pakiramdam. Lumaki ang kanyang mga mata. Unti-unting lumubog ang tableta sa mismong palad niya. Kasabay noon, isang napakasakit na hapdi ang kumalat sa buong katawan niya. Para bang libo-libong matutulis na karayom ang sabay-sabay na tumarak sa kanyang laman. Kasunod nito ang nakabibinging sigaw. Sigaw ng isang taong nagmamakaawang matapos na ang paghihirap. Walang magawa si Yan Fu. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. O sabihin. Batid niyang wala siyang kapangyarihang baguhin ang nangyayari. Kahanga-hanga. Dumating si Konpeng at lumapag sa tabi ni Sigi. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Sa napakahabang buhay ko at sa lahat ng nalalaman ko tungkol sa sangkatauhan. Ngayon lamang ako nakakita ng isang bagay na ganito kahalaga. Itinuro niya ang tableta. Ang munting tableta na yan. Halos kaya nitong gawin ang lahat. Halos. Kung naging ganap lamang ito, naniniwala akong kaya nitong gawing isang sovereign ang kahit sinong mortal. Kahit sa kapangyarihan lamang. Napabuntong hininga si Sigi. Paano yun naging posible? Umiti ng bahagya si Konpeng. Iyan ang dao ng alchemy. Habang mas lalo mong nauunawaan ang mga lihim nito wala nang imposible. Puno ng paggalang ang kanyang tinig. Ngunit ang ganitong kapangyarihan, may katumbas na kabayaran. Tahimik siyang tumingin kay Yan Song na patuloy pang nanginginig sa lupa. Dahil sa napakalaking kaguluhan, agad na nagtipon ang pamunuan ng Lo Clan. Hindi nagtagal ay napagtanto nilang si Yan Song na naman ang may kagagawan nito. Kung tutuusin, magaan pa ang dalawang naunang insidente. Sa una, nyanig lamang ang buong bakuran. Sa ikalawa,
Isang gusali lamang ang gumuho. Ngunit ngayon, isa itong ganap na sakuna. Isa itong malinaw na halimbawa kung hanggang saan kayang humantong ang isang tao upang marating ang antas ng sovereign. Ang pagnanais na makamit ang kapangyarihang lampas sa imahinasyon. Kapangyarihang hindi kayang ilarawan ng salita. Kapangyarihang kinainggitan at pinagnanasaan ng buong mundo. Matapos ang ilang sandali ng pag-aagaw buhay na tila isang isdang itinapon sa lupa, tuluyang nakatayo si Yan Song. Ganap nang bumalik ang kanyang lakas. Muli siyang nasa rurok ng Saint Stage. Sa kabila ng katotohanan kanina lamang ay halos mawasak ang kanyang katawan mula sa loob. At ang kanyang kaluluwa ay muntik nang magkadurog-durog. Wala akong pakialam sa pagiging sovereign. Mariin niyang pahayag. Ang tanging hinahangad ko ay ang alchemy. Wala nang mas mahalaga pa roon. Wala. Napailing si Kunpeng. Iyan mismo ang problema mo. Masyado kang nahuhumaling sa alchemy kaya hindi mo na nakikita ang iba pang aspeto ng mundo. Samantalang ang mga iyon ang siyang makatutulong upang makumpleto mo ang sarili mong dao. Hindi maaaring alchemy lamang ang tinitingnan mo. May kasabihan. Kung nais mong maging tunay na dalubhasa, kailangan mong maipasa ang lahat ng iyong kaalaman sa isang taong walang alam sa larangang iyon. Tumingin siya kay Yan Fu. Kung balak mong subukan muli, magsimula ka muna sa pagtuturo sa iyong alagad. Ituring mo itong pagsubok. Ituro mo sa kanya ang lahat ng iyong nakita at natuklasan tungkol sa alchemy. Makakatulong din yon upang mapawi ang pagkahumaling mong halos ikamatay mo na. Agad na lumuhod si Yan Fu. Malakas niyang idinikit ang noo sa lupa. Opo, Master. Turuan niyo ako. Ipakita niyo sa akin ang lahat ng nakikita ninyo. Nais kong matutuhan ang lahat ng inyong nalalaman. Nabagbag ang puso ni Yan Song sa katapatan ng kanyang alagad. Muling nagningas ang kanyang pagmamahal sa alchemy. Hindi ko alam kung kaya kong pigilan ang sarili ko Ngunit mula ngayon, sasama ka sa bawat hakbang ko. Magkasama nating lilikhain ang perpektong tableta. Napabuntong hininga si Lo Yunhai. Kahit paano'y gumaan ang kanyang pakiramdam. Mukhang hindi na muling mawawasak ang Lo clan dahil sa mga eksperimento ni Yan Song. Pagkatapos ay napatingin siya sa lahat. Ano naman kaya ang susunod? Saglit siyang tumingin sa direksyon ni Zhu Fan. Maaari kayang siya na ang kasunod? Inilibot ni Kunpeng ang kanyang paningin. Nakita niyang ang mga nakatatanda, mga Sword King, at maging ang ilan sa mga kababaihan ay nakaupo ng nakaekis ang mga paa habang taimtim na nagmumuni-muni. Umaasa silang mapalawak ang kanilang pangunawa sa pamamagitan ng pambihirang pangyayaring nagaganap. Nakakabaliw isipin na ang isang himalang dapat lamang mangyari minsan sa bawat napakahabang yugto ng panahon ay bigla na lamang nagaganap halos kada ilang buwan. Isa ito sa atin ang matuwid na binibini, sabi ni Sigi. Ngunit sa pagkakataong ito, baka hindi na sapat ang kaya nating gawin upang maitago ang kanyang aura mula kay Heavenly Sovereign. Kakailanganin ang lima nating lahat upang matakpan ito. Umiling siya. Hindi ko maisip kung bakit mas malakas pa ang kanyang pag-usbong kaysa sa nangyari sa alagad ni Matandang Dragon na siyang may pinakamarahas na pagsulong noon. Ang limang sagradong halimaw lamang ang hindi naakit sa bahagharing liwanag. Hindi sila tao. Ang kanilang kapangyarihan ay isinilang mula sa mismong kaguluhan noong unang mabuo ang mundo. Mabilis silang lumipad, nilampasan ang napakaraming taong nakaupo sa meditasyon. Di naglaon ay nakarating sila sa silid ni Murong Xue. Mula pa lamang sa labas ay ramdam na nila ang napakalakas na enerhiyang inilalabas niya. Iba ito sa naranasan nila kina Lei Yuting at Yelin. Ang dalawang naunang pangyayaring dulot ni Zhu Fan ay nagtulak sa mga eksperto ng Luo clan na umabot sa mga antas na hindi man lamang maabot ng iba sa buong sacred domain. Dagdag pa rito ang kanilang matinding hangaring mabuhay laban sa pinakamakapangyarihang kalabang kinaharap nila kailanman. Kaya hindi na nakapagtataka kung may ilan sa kanila ang unti-unting umaabot sa antas ni Zhu Fan. Ang tanging tanong na lamang ay, sino ang susunod? Labis ang pagkabigla ng lahat ng si Yelin ang unang nakatapos sa sarili niyang dao. Hindi si Dan Qingshen. Ang kanyang landas ay ang dao ng naglalagablab na apoy. Isang bagay na hindi inaasahan, lalo pat siya ang alagad ni Decimating Dragon Ancestor at nagmana pa ng dugo nito. Ngunit pagdating sa kaliwanagan, walang pinipili ang langit. Walang kinikilingan.
Bukas ito para sa sinumang tao na handang tanggapin ang mga rebelasyong iniaalok nito. Natuklasan ialin na ang apoy ay hindi lamang isang elementong ginagamit ng tao. Mula pa noong sinaunang panahon, ito na ang bumihag sa imahinasyon ng sangkatauhan. Isa itong malalim na sagisag na higit pa sa pisikal nitong anyo. Sa pagsayaw ng mga apoy, nakita niya ang larawan ng dalawang magkasalungat na mukha ng pag-iral. Paglikha at pagkawasak. Init at panganib. Buhay at kamatayan. Lumampas ang apoy sa pagiging isang simpleng elemento. Naging isa itong malalim na talinghaga na nag-anyaya sa tao upang pagnilayan ang masalimuot na kalikasan ng buhay. Mula sa pang-araw-araw nitong gamit hanggang sa kahulugang nakapaloob sa kultura at espiritualidad. Ang apoy ay naging isang prisma na nagpapakita ng iba't ibang mukha ng moralidad, pag-iral, at ng lugar ng tao sa mundong ito. Kapag tunay mong sinilip ang kalikasan nito, hindi lamang init at liwanag ang iyong makikita, kundi ang walang hanggang refleksyon ng kaluluwa ng tao na patuloy na kumikislap sa napakalawak na kalawakan ng pag-iral. Sabik na sabik ang ibang matatanda na marinig pa ang naging karanasan ni Yelin. Marahil ay makatutulong ito upang matawid din nila ang huling hadlang patungo sa sovereign stage. O kahit man lamang ay makumpleto ang sarili nilang dao. Ngunit, malupit ang katotohanan. Ang kaliwanagan ng isang tao ay hindi maaaring basta na lamang maipasa sa iba. Hindi ito maaaring isalin sa mga salita. Hindi ito maaaring ituro sa paraang mauunawaan ng bawat isa. Bawat tao ay may sarili niyang prisma ng paniniwala, karanasan, kagustuhan, at pag-unawa. At ang prismang iyon ang siyang bumabago sa lahat ng kanyang nakikita, naririnig, at iniisip. Gayunpaman, hindi nito pinanghinaan ng loob ang mga nakatatanda. Pinatunayan ialin na posible para sa sinuman ang marating ang sovereign stage. Dahil dito, mas lalo pang nagsumikap ang buong Luo clan. Masigasig silang nagsanay, naglinang ng lakas, at nag-aral ng Dao. Hindi para sa sariling kaluwalhatian, kundi upang mabuhay. Napatunayang tama ang kanilang paghahanda. Pagkalipas ng 1.5 buwan, muling lumitaw ang bahagharing kababalaghan. Sa pagkakataong ito, isa sa mga minamahal na babae ni Zhu Fan ang naging bagong sovereign. Si Lei Yuting. Siya pa mismo. Isa siya noon sa pinakamahina sa lahat ng mga babae. Kailangan niyang ituon ang kanyang panahon sa pangangalap ng impormasyon, pamumuno sa pangkat ng mga espiya, at pag-aalaga kay Zhu Fan. Ngunit nang magsimulang lumitaw ang mga bahagharing pangyayari, biglang sumulong ang kanyang paglilinang hanggang sa rurok ng Saint Stage sa unang pagkakataon pa lamang. Ang mga sumunod na pangyayari, lalo na ang kay Yelin, ay lalo pang nagpatibay sa kanyang pag-unawa sa dao ng kadiliman. Ganito niya inilarawan ang kanyang natamong kaliwanagan. Sa malapelus na yakap ng kadiliman, nabubunyag ang isang mahiwagang daigdig na nababalot ng hiwaga at puspos ng misteryosong enerhiya na higit pa sa simpleng kawalan ng liwanag. Sa tunay nitong anyo, ang kadiliman ay nagiging isang telang pinipintahan ng mga hindi nakikita, ng mga espiritual, at ng mga lihim na tahimik na nagsasalaysay ng kanilang kwento. Sa puso ng mahiwagang kadilimang ito ay naroon ang walang hanggang sayaw ng pagtatago at pagbubunyag. Hindi ito basta kawalan lamang ng liwanag, kundi isang kosmikong tabing na nagkukubli sa mga hiwaga ng sansinukob, mga lihim na hindi maabot ng mga hindi pa handang makaunawa. Sa mahiwagang dilim ng gabi, ang karaniwan ay nagiging pambihira, at ang pang-araw-araw ay nahahawakan ng kapangyarihan ng misteryo. Iyon ang kanyang naging paliwanag. Kung ano man talaga ang ibig sabihin noon. Walang sinuman sa Luo clan ang tunay na nakaunawa. Sa katunayan, mas lalo pa silang nalito kaysa sa paliwanag ni Yelin. Kung posible man iyon, ngunit ang maikli niyang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan ay sapat upang patahimikin ang lahat. Sa isang iglap, inagaw niya sa lahat ang bawat ugnayan nila sa mundo. Walang paningin, walang pandinig, walang pandama. Tanging walang hanggang kadiliman ang kanilang naranasan. Pagkatapos noon, wala nang naglakas loob na magreklamo tungkol sa kanyang paliwanag. Samantala, tuwang-tuwa ang ibang mga babae. Isa sa kanilang mga kapatid ang naging napakalakas. Sa wakas, may isa na namang tunay na makakatulong kay Zhu Fan sa huling laban. At ngayon, si Murong Xu naman ang nakatakdang sumailalim sa parehong pagbabagong iyon.
Inakala ng lahat na ang kanyang dao ay may kaugnayan din sa apoy. Tutal. Pareho silang nagsanay ng kanyang kuya sa decimating sword art. Ngunit nagkamali sila. Ang tunay niyang landas ay ang dao ng matuwid na katarungan. Hindi ang mapagkunwaring katuwiran na madalas ipangaral ng mga tinatawag na matuwid na sekta noon sa mortal domain kapag pabor lamang sa kanila. Kundi ang tunay na kahulugan ng pagiging matuwid. Malaki ang naitulong ni Zhu Fan nang minsan siyang maglakbay kasama nito maraming taon na ang nakalipas. Dahil doon, natutunan niyang ang paggawa ng mabuti ay hindi laging sapat. May kasabihan, ang daan patungo sa impyerno ay nababalot ng mabubuting hangarin. Noon lamang niya tunay na naunawaan ang lalim ng kasabihang iyon habang nasa tabi ni Zhu Fan. Matapos magsikap ang 5 sagradong halimaw na ikubli ang kanyang aura sa loob ng kanilang hadlang. Masayang ibinahagi ni Murong Xue sa kanila ang bago niyang pananaw. Ang tunay na kahulugan ng paggawa ng kabutihan. Lumabas si Murong Xue mula sa kanyang silid, umaapaw ang kanyang katawan sa bagong kapangyarihan. Ngunit higit pa roon, may taglay na siyang marangal at banal na tindig na tila likas na bahagi ng kanyang pagkatao. Nauunawaan ko na ngayon kung bakit sinabi ni Heavenly Sovereign na naramdaman niya ang susunod na antas matapos niyang makumpleto ang kanyang landas ng kawalan, wika niya. Napakunot ang noo ni Konpeng. Bakit mo nasabi yan? Kakakatapos mo pa lamang ng sarili mong landas, ngunit naramdaman mo na agad ang susunod na antas. Hindi ba't masyado pang maaga para roon? Umiling si Murong Xue. Hindi ito eksaktong malinaw na pagkaunawa. Isa lamang itong kutob, isang malabong pakiramdam ng isang bagay na napakalayo, ngunit wala kang ideya kung paano ito maaabot. Ngunit simula nang isalaysay namin ang mga nakaraang buhay ni Zhu Fan, unti-unting nagkaroon ng saysay ang lahat ng makumpleto ko ang aking landas. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Tama si Heavenly Sovereign. Kailangan ang 10 landas na magsanib upang marating ang Supreme Stage. Ngunit may isang bagay siyang hindi sinabi. Upang maramdaman ang antas na yon, kinakailangang ang iyong landas ay mas malapit sa Heaven's Will kaysa sa mga karaniwang landas. Ipinaliwanag niya ng mahinahon. Dahil ang lahat ay nagmumula sa Heaven's Will, anumang landas na tahakin mo ay unti-unti kang inilalapit dito habang kinukumpleto mo ito. Ngunit sa karamihan ng pagkakataon, maraming magkakaibang landas ang nagsasanib upang bumuo ng isang mas malawak na konsepto. Halimbawa, ang kidlat. Saklaw nito ang liwanag, pagkawasak, bilis, at marahil maging ang kaunting aspeto ng langit mismo. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng iyon, nabubuo ang landas ng kidlat. Muling naging seryoso ang kanyang mukha. Sa kaso naman ng landas ng kawalan ni Heavenly Sovereign, naniniwala akong nagmula ito sa panahong halos kasabay pa lamang ng pagsilang ng Heaven's Will. Kaya napakalapit nito sa tunay na kalikasan ng langit. Iyon ang dahilan kung bakit higit na makapangyarihan siya kaysa sa ibang sovereign. Ang sarili kong landas ng katuwiran ay bahagyang nakasagi sa Supreme Stage dahil kabilang dito ang maraming iba pang konsepto, kabutihan, kasamaan, katarungan, pagiging patas, pagkatao, at maging ang kaunting aspeto ng kawalan. Napabuntong hininga si Sigi. Hindi ko alam kung mabuting balita ba ito o masamang balita. Kung mas naging makapangyarihan pa ang iyong landas, tiyak na napansin ka na sana ni Heavenly Sovereign kahit itinago namin ang iyong aura. Ngunit sa kabilang banda marahil ay nagkaroon ka rin ng sapat na lakas upang labanan siya ng mag-isa kung ang kalaban ay ang dati niyang sarili. Napaisip siya. Marahil ay maaari mo ring simulang pagsamahin ang iba't ibang landas upang maabot ang Supreme Stage. Kung sakaling pumalpak ang plano ni Zhu Fan, mabuti nang may nakahandang reserba. Ngunit umiling si Murong Xue. Tungkol sa pagsasanib ng mga landas naniniwala akong mali ang paraan ni Heavenly Sovereign. Para lamang niyang pinipilit ang sarili niyang makarating sa Supreme Stage. Samantalang alam nating ang paglilinang ay hindi tungkol sa sapilitang pagsulong. Nagmumula ito sa tunay na pag-unawa. Agad namang nagtanong si Dan Qingshen, halatang sabik na sabik. Kung ganoon, ano ang tamang paraan? Pati ang mga Sword King ay nakinig ng mabuti. Hindi sila naghahangad lamang ng kapangyarihan. Mas pinahahalagahan nila ang tunay na kahusayan. Nagpatuloy si Murong Xue. Kaunti lamang ang mga landas sa mundong ito, at bawat isa ay nangangailangan ng napakahabang panahon upang makumpleto. Ngunit kung ako ang tatanungin ni, ang tamang paraan ay palawakin ang sarili mong landas upang maisama nito ang iba pang mga landas.
Tinuro niya si Sword Child bilang halimbawa. Tingnan niyo ang landas ng espada ni Sword Child. Naging tunay lamang siyang sovereign nang talunin niya si Sword Sovereign o mas tamang sabihing nang hayaang manalo siya ni Sword Sovereign. Ang karamihan ng kanyang lakas ay nagmula sa kanyang landas ng espada. Samantalang ang itim na Thunder Flame ang siyang pumuno sa mga kakulangan nito. Huminga siya ng malalim. Sa aking pagkaunawa, ang apoy na iyon ay walang iba kundi ang mismong kaguluhang umiral noong unang isinilang ang Sacred Domain. Kung tuluyan niyang nakumpleto ang landas na iyon, siya na sana ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong Sacred Domain. Maging si Heavenly Sovereign ay magiging isang maliit na talababa lamang sa kanyang pag-akyat. Sa teorya syempre, napaanga maging si Sword Child. Alam kong napakalakas ng itim na Thunder Flame. Ngunit hindi ko inakalang aabot pala ito sa ganoong antas. Maging ang tatlong sagradong halimaw ay hindi rin makapaniwala. Nagpatuloy si Murong Xu. Kung nais marating ang Supreme Stage sa tamang paraan, kailangang makumpleto mo o matahak ang iba pang mga landas na umaayon sa una mong landas. Ang unang landas ang siyang nagtatakda ng tunay mong potensyal. Iyan ang tatahakin kong direksyon. Ngunit hindi ako mangmang upang isiping maaabot ko iyon bago ang huling labanan laban kay Heavenly Sovereign. Ngumiti si Kunpeng. Kung ganoon, kukunin natin ang anumang maitutulong. Anumang makapagpapataas ng ating tsansa ay malugod nating tatanggapin. Ang mismong pag-iral nating lahat, gayon din ang buong sangkatauhan sa Sacred Domain, ang nakataya. Muling nagsalita si Dan Qingshen. Maaari mo bang ibahagi sa amin ang sarili mong pag-unawa sa landas ng katuwiran? Marahil ay makatutulong ito sa aming lahat, bukod pa sa epekto ng iyong bahagharing pag-usbong, upang mahanap din namin ang sarili naming mga landas. Hindi niya ito itinatanong para iligtas ang mundo. Mas nanaig pa rin ang kanyang pagnanais na higit pang maunawaan ang sarili niyang dao. Mula pa noong marinig niya ang mga salita ni Zhu Fan bago ito umalis. Pakiramdam niya may mas malaking katotohanan pa sa likod ng Sacred Domain. Hindi lamang ito ang buong mundo. Hindi rin natatapos ang lahat sa Heaven's Will. At determinado siyang matuklasan ang katotohanan iyon. O mamatay habang sinusubukan. Tahimik na tumango si Murong Xu bago nagsalita. Ang katuwiran ay isang tanglaw na nagbibigay liwanag sa landas ng moralidad. Isa itong haligi ng kabutihan sa masalimuot na daigdig ng etika ng tao. Nakaugat ito sa malalim na pananagutan at integridad. Hindi ito simpleng pagsunod lamang sa mga alituntunin ng lipunan, kundi isang matatag na paninindigan sa mga prinsipyong sumasalamin sa tunay na dangal ng tao. Ang pagiging matuwid ay ang paglalakbay sa magulong mundo ng mga pasyang moral habang ginagabayan ng hindi natitinag na konsensya. Ito ang pagkilala na ang bawat kilos ng isang tao ay may ugnayan sa kapakanan ng buong lipunan. Ito ang panawagang ipaglaban ang katarungan, pagiging patas, at katotohanan kahit pa humarap sa pinakamabibigat na pagsubok. Sa paghahangad ng katuwiran, hinaharap ng tao ang kalabuan ng moralidad ng buong katatagan at sinisikap na itugma ang kanyang mga kilos sa mas mataas na pamantayan ng kabutihan. Ang tunay na katuwiran ay hindi makitid na pagsunod sa mga doktrina, kundi isang buhay na puwersang nagbubunga ng malasakit, habag, at malalim na pag-unawa sa masalimuot na hibla ng moralidad ng sangkatauhan. Sa pandinig ng marami, para itong talumpati ng isang panatikong naniniwala ng lubos sa kanyang paniniwala. Ngunit agad nilang naunawaan na hindi sila sinusubukang hikayatin ni Murong Xu na tahakin ang kaparehong landas. Alam niyang bawat tao ay makatatagpo ng sarili nilang katotohanan. Kontento na siyang tahakin ang sarili niyang daan. At gawin ang lahat ng may malinis na budhi. Kahit paminsan, kinakailangan niyang dungisan ang sarili niyang mga kamay. Matapos niyang ibahagi ang kanyang pag-unawa. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid upang pagnilayan ang mga misteryo ng Sovereign Stage. Samantala, ang iba ay muling nagsimula sa kanilang paglilinang at pagninilay. Pinag-isipan nila ang lahat ng nangyari. Maging ang walang sawang paghahangad ni Yansong na maabot ang sukdulan ng alchemy. Sapagkat sino ba naman ang ayaw matagpuan ang tunay na kahulugan ng mundo? Sino ang ayaw maabot ang pinakamatayog nilang mitiin? Para sa kanilang lahat. Ito ang landas patungo roon. Talagang hindi nila ako pinapahinga, reklamo ni Zhu Fan habang may bahagyang mapagbiro ng ngiti sa labi. Gayunpaman, masaya siyang sa wakas ay umaayon sa kanya ang mga pangyayari, at hindi na lamang siya laruan sa palad ng Heavenly Sovereign,
kahit nananatiling nakaamba ang napakalaking panganib. Kung noon ay sunod-sunuran lamang siya sa kagustuhan ng iba, mas mabuti na ang kasalukuyang sitwasyon, bagamat kaunti lamang ang ipinagbago. Ang patuloy na pag-iwas sa tiyak na kamatayan ay hindi kailanman naging kasiya siya, at lalo lamang naging mapanganib ang lahat matapos ang pinakahuling pangyayari. Hindi nagtagal, dumating muli ang Heavenly Sovereign, gaya ng dati puno ng kayabangan at asal na parang alam niya ang lahat. Sa pagkakataong ito, sa halip na kunin ang isang bagay na kailangan niya, ipinagmalaki niya ang sarili dahil sa umano'y napakagaling niyang plano, ang pagtatakip sa paglitaw ng bagong sovereign gamit ang kanyang demonic path. Pagkatapos ay ngumiti siyang tumingin sa halos ganap ng star path, lubos na kumbinsidong matagumpay na umuusad ang kanyang plano. Ngunit panandalian lamang ang kanyang kasiyahan. Ilang araw matapos makumpleto ang star path, muling sumiklab sa kalangitan ang makulay na prismatic event, at kasabay nito ay ang eksaktong pagdating ng Heavenly Sovereign, na tila hindi kailanman pumapalya sa tiempo. Matapos ang maikli ngunit walang saysay na usapan tungkol sa kapalaran ng Sacred Domain, iniabot ni Zufan ang star path. Gayunpaman, pinili niyang tingnan ang positibong bahagi ng sitwasyon. Dalawa na ang sovereign sa kanilang panig at hawak na rin nila ang demonic path. 7 landas na lamang ang kulang upang matapos ang lahat at tuluyang mapabagsak ang Heavenly Sovereign. Ngunit gaya ng lahat ng plano, wala ni isa ang perpekto. Kaya agad siyang nagsimulang muling pag-aralan ang Path of Reincarnation. Naniniwala siyang ang unti-unting pagbabalik ng alaala mula sa kanyang mga nakaraang buhay, dulot ng patuloy na pag-unlad ng True Self Art, ay makatutulong upang mas mapadali ang pag-unawa rito. Ngunit anong ba talaga ang reincarnation? Sa payak na paliwanag, ito ay ang muling pagsilang matapos ang kamatayan, isang bagong buhay na walang alaala ng mga naunang pag-iral. Ngunit alam ni Zufan na higit pa roon ang katotohanan. Madaling sabihin ang kahulugan nito, ngunit ibang usapin ang tunay na maunawaan nito, kahit pataglay niya ang pira-pirasong alaala ng kanyang mga nakaraang buhay. Dahil dito, pinag-isipan din niya ang mga pagbabagong dinaanan ng kanyang kaluluwa sa bawat buhay na kanyang isinabuhay, may mga payapa, may mga karaniwan lamang, at marami ring nabalot ng karahasan. Paano nabubura ang kanyang mga alaala? Bakit kailangang magsimula ang bawat panibagong buhay nang walang anumang alaala ng nakaraan? At higit sa lahat, ano ang likas na katangian ng kaluluwa na nagbibigay rito ng kakayahang gawin yon, samantalang imposibleng magawa ito ng isang tao sa kasalukuyang buhay maliban na lamang kung umabot siya sa ethereal stage? Sunod-sunod ang mga tanong na bumabagabag sa kanya, ngunit ni isa ay wala pa siyang kasagutan. Lumipas ang mga araw at gabi habang lalo siyang lumulubog sa hiwaga ng Path of Reincarnation. Nabalot ng kakaibang enerhiya ang paligid habang ang kanyang isipan ay naglalakbay sa pagitan ng kasalukuyan at ng mga alaala ng kanyang mga nagdaang buhay. Isang gabi, habang nasa malalim siyang pagninilay, biglang rumagasa ang napakalakas na enerhiya sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may isang kandadong matagal nang nakasara ang tuluyang nabuksan. Sunod-sunod na sumilay sa kanyang isipan ang mga mukha, tanawin, at damdaming matagal nang nakalimutan ng kanyang kaluluwa. Napasinghap siya. Hindi lamang pala ito tungkol sa pagbabalik ng mga alaala. Ito ay tungkol sa mismong diwa ng kaluluwa, ang unti-unting pagbabago nito sa bawat buhay na dinaraanan. Ang kaluluwa ay tila isang phoenix. Nililinis nito ang sarili sa apoy ng bawat karanasan bago muling isilang, mas dalisay kaysa dati, sa walang hanggang siklo ng reincarnation. Napuno ng pananabik at kaliwanagan si Zufan. Sa wakas ay nasilayan niya ang napakalalim na pagbabago ng kanyang kaluluwa sa napakarami niyang naging buhay at maging sa mga buhay pang darating. Hindi lamang pala ito simpleng pagbubura ng alaala. Ito ay ang unti-unting pagbitaw sa dating sarili, paglayo sa mga makamundong pagkakapit, at patuloy na pag-angat tungo sa mas mataas na antas ng pag-iral. Dala ang bagong pag-unawang ito, lalo niyang ibinuhos ang sarili sa paglinang ng Path of Reincarnation. Habang papalapit siya sa ganap na pagkumpleto nito, naramdaman niyang tila nakikiisa ang mismong mundo sa kanyang paglalakbay. Parang kinilala ng mismong himaymay ng pag-iral ang kanyang pagsulong. Tumugo ng espiritual na enerhiya ng kalikasan. Humuni ang hangin sa pananabik. At muli na namang nabalot ng napakaraming kulay ang kalangitan. Isang panibagong prismatic event ang sumiklab. Muli mo na naman itong nagawa, wika ng Heavenly Sovereign, habang walang pakundangang pumasok sa kuweba na tila sarili niya yon. Talagang nahihigitan mo na maging ang dati mong sarili.
Wala pang isang buwan, nakatapos ka na naman ng panibagong landas. Ano naman ito? Saglit na ninamnam ni Zufan ang kaliwanagang kanyang natamo. Napakasarap sa pakiramdam na ang bawat piraso ng kaalaman ay kusang nagdurugtong-dugtong sa kanyang isipan. Mas mahalaga pa rito, nakamit niya ang lahat ng iyon sa sarili niyang pagsisikap. Ngunit mabilis ding naglaho ang sandaling iyon nang muling ipaalala ng realidad ang sarili, kasama ang walang tigil na pangungulit ng Heavenly Sovereign. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Path of Reincarnation. Sumimangot ang Heavenly Sovereign. Kung hindi lamang dahil kabaligtaran ang naging epekto ng pagpatay ko sa lahat ng mahal mo, na lalo ka lamang nitong pinatatatag, matagal ko na sana itong ginawa. Sigurado akong ang kaalamang may pag-asa pa silang mabuhay ang siyang nagtutulak sa iyo na magpatuloy. Ngunit huwag mong ipagkamali ang aking pagtitimpi bilang kabaitan. Kahit hindi dumarating ang kaliwanagan kung kailan mo gusto, mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti kung ano ang kulang sa akin, kung nais mong manatiling umiiral ang sacred domain. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Isa pa. Ang dagat ng kadiliman ay sinakop na ang kalahati ng sacred domain. Hindi magtatagal at wala nang matitirang lugar na matatakbuhan ni Numan. Napakalupit ng tadhana, hindi ba? Lalo na kung isipin mong ikaw mismo ang dahilan kung bakit ito nagsimula. Umalinggaw ang mapangutyang tawa ng Heavenly Sovereign sa buong kuweba bago siya tuluyang naglaho. Makikita natin kung sino ang huling tatawa, mahinang bulong ni Zufan. Ngunit aaminin ko muntik na yon. Kung nahuli pa ako ng kaunti sa pagkumpleto ng landas, natuklasan na sana niya ang lahat. Marahan siyang napabuntong hininga, bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagbalik ni Heavenly Sovereign sa kanyang nasasakupan dala ang Path of Emotion, ang una niyang ginawa ay alisin ang bewitching na matagal nang ikinapit sa kanya. Matagal na itong may ugaling sumiklab sa pinakamasasamang pagkakataon at guluhin ang kanyang pag-isip. Tulad noong hinarang siya ni Emotion Sovereign upang maagaw pansamantala ang kanyang landas at mabigyan si Zufan ng pagkakataong makatakas. O noong desperado siyang tumakas mula sa dagat ng kadiliman habang putol ang kanyang kaliwang braso. Hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang nawawala ang impluensya nito. Para sa mga tao, ang emosyon ang bumubuo sa kanilang pagkatao. Ngunit para kay Heavenly Sovereign, na sumusunod sa landas ng sinauna at dalisay na Heaven's Will, isa lamang itong sakit, isang lasong maaari pang maging dahilan ng kanyang kamatayan. Dahil sa impluensyang iyon, hindi mabilang na magulong kaisipan ang gumugulo sa kanyang isipan, na tila ba isa siyang baliw. Habang tumatagal, lalo siyang nahihirapang pigilan ang sariling magwala. At nang paulit-ulit na bumalik ang 8 halimaw na matagal niyang inalagaan sa loob ng milyon-milyong taon mula nang mabuo ang mortal domain, dala ang sunod-sunod na masasamang balita, tuluyan nang napuno ang kanyang pasensya. Sa isang iglap, nawalan siya ng kontrol. Ginamit niya ang Heavenly Eye upang burahin ang 8 iyon, alisin ang mga ito sa kanyang paningin at palayain ang sarili mula sa kanilang nakakainis na presensya. Sa mga bihirang sandali na muling luminaw ang kanyang isipan, napagtanto niyang marahil ay naging padalos-dalos siya. Kailangan na niyang gumawa ng paraan upang pigilan ang patuloy na paglala ng kanyang kalagayan. At doon, na tila itinakda ng kapalaran, tinupad ni Zufan, ang dating uncrowned sovereign, at ng kanyang nakababatang kapatid ang misyong iniwan sa kanya ng 9 na makataong sovereigns, ang kumpletuhin ang kani-kanilang mga landas at hamunin siya sa lahat pa ng nilalang. Inakala niyang sapat na si Sword Sovereign upang maibalik ang Path of Emotion at maibsan ang kaguluhan sa kanyang isipan. Ngunit nabigo siya. Wala siyang nagawa kundi personal na kumilos at alisin si Sword Sovereign dahil sa pagsuway nito. Bagaman naghanda siya ng mahabang talumpati, alam niyang mauwi rin iyon sa labanan. Ngunit ginulat siya ni Zufan nang basta na lamang nitong ibigay ang Path of Emotion nang walang pagtutol. Natigilan siya. Dahil ganoon na rin lamang ang nangyari, sinamantala niya ang pagkakataon at hiningi rin ang Demon Transformation Art, ang sining na kinakailangan upang mapagsama-sama ang iba't ibang landas sapagkat kaya nitong tanggapin ang anumang uri ng kapangyarihan. Ito rin ang dahilan kung bakit nabuo noon ang itim na Thunder Flame. Maging sa pagkakataong iyon, hindi man lamang kumurap si Zufan habang kusang isinuko ang ganap na nahubog na sining, kahit pa kapalit nito ang pagkawasak ng sarili niyang cultivation. Ginawa pa niya iyon nang may nakakakilabot ng ngiti at mga salitang lalong nagpabagabag kay Heavenly Sovereign. Matapos makuha ang lahat ng kailangan niya, umalis si Heavenly Sovereign upang tuluyan ng alisin ang bewitching at maibalik ang dati niyang malamig at kalmadong pag-isip,
Ang estado ng isip na kailangan niya upang linisin ang mundo mula sa katiwalian ng sangkatauhan. Hindi naging madali ang proseso. Kinailangan niyang pag-aralan ang emosyon mula sa isang ganap na objetibong pananaw upang tuluyan itong maalis. Sa huli, nagtagumpay rin siya. Mahigit 1 buwan man ang lumipas, nagawa pa rin niya ito. Sa loob din ng buwang iyon, nakuha rin niya ang Path of the Child Sovereign. Nang tuluyan ng luminaw ang kanyang isipan, ang unang sumagi rito ay pagsisisi. Masyado siyang nagpadalos-dalos sa pagpatay sa 8 halimaw at kay Sword Sovereign. Bagamat napakalayo ng kanilang lakas kumpara sa kanya, sila pa rin ang susunod na pinakamalalakas na nilalang sa Sacred Domain. Maaari pa rin sana silang maging kapaki-pakinabang kapag dumating ang tamang pagkakataon. Ngayon, wala na siyang maaasahan kundi ang sarili. Dahil wala nang saysay ang pagsisisi, ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa pagsasanib ng mga landas na hawak niya. Lumipas ang mga araw at naging mga linggo habang isa-isa niyang isinasama ang bawat landas sa kanyang Void Path. Unti-unti siyang inilalapit nito sa Supreme Stage, ang mithiin niyang pinaghirapan sa loob ng milyon-milyong taon. Ngunit habang lalo siyang lumalakas, may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila mapakla ang bawat tagumpay. Nang maisanib niya ang 2 landas, sa kanya lamang naunawaan ang dahilan. Hindi mawala sa kanyang isipan ang mga huling salita ni Zufan at ang napakakaswal nitong pagsuko sa Demon Transformation Art. May kung anong mali. May kung anong hindi niya nakikita. Alam niyang kailangan niyang mabawi muli ang kontrol sa sitwasyon. Matapos mapag-isa ang 4 na landas, isinantabi muna niya ang iba. Sa halip na hintayin matapos ni Zufan ang natitirang mga landas, nagpasya siyang harapin mismo ang dagat ng kadiliman upang kunin ang mga iyon. Kung magtatagumpay man siya, nais niyang mangyari iyon ayon sa sarili niyang kagustuhan, hindi ayon sa plano ni Zufan. Sa unang pagkakataon niyang lumapit sa dagat ng kadiliman, kung saan pinaniniwalaan niyang naroon ang mga nawawalang landas, wala siyang naramdamang kahit ano. Walang enerhiya. Walang aura. Walang bakas ng anumang landas. Matapos mawalan ng isang braso noon, naging mas maingat siya kaysa dati, kahit pa mas makapangyarihan na siya ngayon. Sinubukan niya ang iba't ibang paraan upang hilahin palabas ang mga landas. Ginamit niya ang kanyang mga teknik sa Void Path. Lumapit siya habang nakabalot sa sarili niyang kapangyarihan. Magkakaiba ang naging resulta. May ilang pagsubok na nagawang paliitin ang dagat ng kadiliman sa bahaging tinamaan nito, ngunit saglit lamang. Hindi sapat ang panahong iyon upang makapasok siya at kunin ang mga landas, lalo pat hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ng mga ito sa loob ng walang hanggang kailaliman. May iba namang pagsubok na kabaligtaran ang naging epekto. Sa tuwing lalapit siya rito, halos maabot na niya ito, bigla namang lumalaki ang dagat ng kadiliman patungo sa kanya. Sa huling pagkakataon, tila kinilala siya nito bilang isa sa sarili nitong uri. Patuloy itong lumawak patungo sa kanya kahit umatras na siya. Ipinalagay niyang dahil mas malapit na ngayon ang kanyang kapangyarihan sa Supreme Stage, naging kahawig na ng kalikasan ng kadiliman ang kanyang Yuan Qi. Bagamat wala siyang nakuhang tunay na progreso, hindi siya pinanghinaan ng loob. Milyon-milyong taon niyang hinintay ang katuparan ng kanyang plano. Ano pa ba ang halaga ng ilang dagdag na panahon? Dahil may ilang pamamaraan namang nagpakita ng pag-asa, bumabalik siya sa dagat ng kadiliman sa tuwing may bago siyang landas na naisasanib. Ngunit kahit matapos niyang pagsamahin ang 7 sa mga ito, hindi pa rin niya nagawang hilahin palabas ang mga nawawalang landas. Gayunpaman, may isang mahalagang bagay siyang natuklasan. Sa tulong ng kanyang Void Path, natukoy na niya ngayon ang kanilang eksaktong lokasyon. At sigurado siya. Kapag nakumpleto niya ang isa pang landas, magagawa na niyang mailabas ang mga ito. Pinag-iisipang mabuti ni Zufan ang susunod niyang hakbang. Iniisip niya kung dapat ba siyang kumpletuhin ang isa pang path na taglay na ni Heavenly Sovereign upang magkaroon ng kalamangan ang kanilang panig. Ngunit nananatiling totoo ang panganib na anumang oras ay maaaring biglang sumulpot si Heavenly Sovereign sa Luklan, kahit pa sinabi nitong wala na itong saysay. Sa huli, nagpasya siyang tahakin ang Path of Shadow. Sa ganoong paraan, mababawasan ng kaunti ang banta ni Heavenly Sovereign habang sabay na napapalakas ang Luklan. Kapag iniisip ng tao ang anino, karaniwan nilang naiisip ang bakas na nalilikha kapag may humarang sa sikat ng araw, isang hugis na kadalasang baluktot o deform. Ngunit para sa sangkatauhan, mas malawak ang kahulugan ng Gi Anino.
Maaari itong tumukoy sa paggaya sa isang tao, palihim na pagsunod, pagbabantay, o maging sa mga personal na demonyong kinikimkim ng bawat isa. Hindi lamang kawalan ng liwanag ang mga anino. Isa silang umiiral sa pagitan ng materyal at kawalan. Unti-unting ibinunyag ng Shadow Path ang sarili nito kay Zufan sa pamamagitan ng mga belo ng kadiliman, at sa bawat bagong pagkaunawa ay lalo niyang nauunawaan ang tunay na diwa ng sining ng mga anino. Natuklasan niya na may bahagi ng kanyang sariling anino sa bawat taong nakilala niya, sa bawat taong minahal niya, at maging sa kanyang sarili. Ang mga taong kulang sa pag-unawa ay madalas isisi ang kanilang kabiguan o pagdurusa sa ibang tao, nang hindi napapansing ang tunay na pinagmumulan nito ay ang sariling aninong nasa kanilang kalooban. Habang lalo niyang nilulubog ang sarili sa Shadow Path, natutuhan niya ang masalimuot na sayaw ng panlilinlang at manipulasyon na nakatago sa kailaliman nito. Ang kanyang kakayahan ay hindi na lamang umabot sa pagkontrol sa mga aninong nakapaligid sa kanya, kundi maging sa mga aninong nakatago sa puso ng ibang tao. Sa bawat taong kanyang nakakaharap, malinaw na niyang nakikita ang mga takot, insecurities, at pag-aalinlangang bumabagabag sa kanilang puso. Isa itong malupit na katotohanan, sapagkat napagtanto niyang ang mga personal na demonyong iyon ang tunay na sanhi ng kanilang pagdurusa. Ang mga aninong iyon ang bumubulong ng kasinungalingan, naghahasik ng alitan, at pinapakain ang sarili sa kahinaan ng tao. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang mga nakaraang buhay, na unti-unting nagsanib sa lahat ng kaalamang natamo niya mula sa Shadow Path. Nakita niya ang mga bagay na dati hindi niya kailanman napansin, at ang mga ito ang nagsilbing gabay upang mas mapalapit siya sa ganap na pagkumpleto ng landas. Matagal nang ipinagmamalaki ni Zufan ang kanyang matalas na pag-isip at kakayahang basahin ang ibang tao. Ngunit ang bagong pananaw na ito ay umangat sa mas mataas pang antas. Nakikita na niya ang katotohanang nakatago sa likod ng bawat ngiti at bawat salitang binibigkas. Mabigat itong pasanin sapagkat alam na niya ang tunay na hangarin ng halos bawat taong kanyang nakakasalamuha. Ang lahat ng natuklasang ito ay nakaugat sa aral na natamo niya sa ikalawang pagsubok sa Nethersea, nang makalaban niya si Zhou Yifan at piliing tumigil sa halip na ipagpatuloy ang labanan. Napakatagal niyang naglakbay sa mundo ng mga anino, maging literal man o simboliko, na hindi niya namalayang lumipas na ang maraming panahon. Nagising lamang siya mula sa kanyang malalim na pagninilay nang umalingaw-ngaw ang mabigat na tinig ni Heavenly Sovereign sa loob ng kanyang payak na yungib. Tama ang naging pagtitiwala ko sa iyo, sabi nito habang tumitingin sa makulay na kalangitan na dulot ng prismatic event, hindi mo ako kailanman binigo. Kahit kinailangan mo ng ilang dosenang buhay bago makarating dito, sulit naman ang paghihintay. 2 na lamang ang natitirang landas. 2 landas na lamang Malamig na inulit ni Zufan habang bahagyang ngumiti. Totoo yan, Heavenly Sovereign. Ngunit pareho nating alam na nagbago na ang sitwasyon. Hindi na ikaw ang may ganap na kontrol. Patunay niyan ang katotohanang ikaw ang pumupunta sa akin ngayon, at hindi ako ang lumalapit sa iyo. Tumama ng husto ang panunuyang iyon kay Heavenly Sovereign. Totoong naalis na ang sumpang bumabalot sa kanyang damdamin, ngunit ang pinsalang iniwan nito ay nanatili. Sa panlabas ay tila bumalik ang kanyang dating kalmadong anyo, ngunit mas madali na siyang magpadala sa galit at padalos-dalos na kilos. Huwag mong isipin kahit isang sandali na may nabago ito, galit niyang sigaw, dala ng pagkainis na kailangan pa niyang hintayin si Zufan, at ng kabiguang makapasok sa dagat ng kadiliman upang mapabilis ang kanyang plano. Ang maitim na aura na bumabalot sa kanya, ay wala na ang dating katangian ng Void Path na ipinagmamalaki niya. Sa halip, naglalaman na ito ng halos purong kapangyarihan ng pagkawasak. Napaatras si Zufan dahil sa napakalakas na pressure nito, dahilan upang mapangiti si Heavenly Sovereign. Maaaring ikaw ang nagtatakda ng bilis ng mga pangyayari sa ngayon, sabi nito, ngunit ang bawat sandaling inaaksaya mo ay lalo lamang naglalagay sa sacred domain sa bingit ng kapahamakan. Gusto mo bang hulaan kung gaano na lamang kalaki ang natitirang mundo? Kalahati, nakangiting sagot ni Zufan. Napaka-optimistiko mo, malamig na tugon ni Heavenly Sovereign. Ngunit mali ka pa ng isa pang kapat. Ang buong mundo natin ay lumiit na lamang sa lawak ng isang Emperor Land at ng dating Mortal Domain. Maging ang Loklan ay kinailangang lumikas upang mabuhay, kasama ang natitirang populasyon. Sa kalagayan ngayon, sapat na ang kaunting mitsa upang maghimagsik ang mga tao at maghasik ng ganap na kaguluhan, isang bagay na noon pa man ay mahusay na nilang gawin. Kaya nga mas mabuting wala na sila.
Pagkasabi niyon ay naglaho si Heavenly Sovereign, iniwang namumutla si Zufan habang pinagninilayan ang mga salitang iyon. Samantala, ang layunin ni Heavenly Sovereign ay ipagsama ang 8 path na hawak na niya at muling subukin ang dagat ng kadiliman. Kailangang mabawi niya ang kalamangan sa lalong madaling panahon at tuluyang alisin ang anumang kawalang katiyakan. Isang kapat na lang ang natitira, mahina ngunit hindi makapaniwalang bulong ni Zufan. Ang inaakala niyang aabutin pa ng ilang taon bago tuluyang lamunin ng dagat ng kadiliman ang sacred domain ay mali pala. Alam niyang ang unti-unting pagkatunaw ng mga path sa loob ng dagat ay magpapabilis sa paglawak nito, ngunit hindi niya inakalang ganito kabilis. Binago nito ang lahat. Kaunti na lamang ang natitira niyang oras. Gayunman, may isang bagay na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Batay sa makulay na kalangitan, may isa na namang miyembro ng Luo Clan ang nakatapos ng kanyang sariling path at naging bagong sovereign habang siya'y abala sa pagninilay. Ngayon, wala nang dahilan upang magpatumpik-tumpik o maglaro ayon sa gusto ni Heavenly Sovereign. Kukumpletuhin niya ang isa pang path at umaasang magkakaroon pa ng isang bagong sovereign ang Luo Clan. Pagkatapos nito, pagsasamahin niya ang 10 path upang tuluyan ng talunin si Heavenly Sovereign bago pa ito magkaroon ng pagkakataong maabot ang Supreme Stage. Ang Tyrant Path ay hindi lamang tungkol sa hilaw na lakas at pananaig sa kalaban. Ito rin ay tungkol sa katumpakan at matinding pokus, sa kamalayan at tamang tiyempo. Hindi madaling magpakawala ng pinakamakapangyarihang atake sa mismong sandaling kinakailangan. Likas sa tao ang mag-atubili at magtira ng lakas para sa sarili, bilang paghahanda sakaling may hindi inaasahang mangyari. Natutuhan ni Zufan ang aral na iyon, at marami pang iba, sa kanyang unang pagsubok sa Nethersea. Noong una, sinubukan niyang dayain ang pagsubok, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang ang tanging niloloko niya ay ang kanyang sarili. Ang tunay na pag-unlad ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng mga shortcut, hindi kung ang hinahangad ay pangmatagalang lakas. Hanggang ngayon ay umaasa siya sa mga panlilinlang at tusong plano upang makuha ang gusto niya at naging matagumpay naman siya rito. Ngunit paano kaya kung sa halip na gumamit ng mga pakana ay inilaan niya ang panahong iyon sa pagpapalalim ng kanyang cultivation at pag-unawa sa sarili niyang landas? Hindi kaya mas mabilis siyang lumakas at hindi naging laruan ng ibang sovereigns? Mga tanong iyon na wala siyang kasagutan. Ngunit patuloy silang bumabagabag sa kanyang isipan. Mula pa noon, kilala na si Zufan sa kanyang talas ng isip at pagiging tuso. Ang kanyang katalinuhan ang naging sandata niya upang mabuhay sa mapanganib na mundong puno ng kapangyarihan at ambisyon. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, pakiramdam niya ay may mahalagang bagay siyang hindi pa nauunawaan. Habang nakatayo siya sa harap ng panibagong pagsubok, kaharap ang isang kalabang hindi lamang nagtataglay ng napakalaking lakas kundi pati ng di matitinag na determinasyon, nakaramdam siya ng bahagyang pag-aalinlangan. Ang lahat ng kanyang tagumpay noon ay bunga ng maingat na pagpaplano at matatalinong estratehiya. Ngunit ngayon, ang kanyang kalaban ay higit na makapangyarihan at higit din matalino kaysa sa kanya. Napagtanto niyang maaaring hindi na sapat ang dati niyang mga pakana. Iyon ang una niyang naramdaman nang mapagtanto niyang nasa kamay na siya ng pinakamakapangyarihang nilalang, si Heavenly Sovereign. Noong huli, nailigtas siya ng desperasyon mula sa tiyak na kamatayan. Ngunit napakalaki ng naging kapalit nito. Nawala ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Doon lamang niya lubusang naunawaan kung gaano niya sila pinahahalagahan nang wala na sila. Lunod siya sa matinding dalamhati. Nawalan ng direksyon ang kanyang isipan. Sa kanyang paglalakbay sa mortal domain, naging malupit siya, mabagsik, at walang awa, katulad ng isang tunay na tirano. Ngunit hindi pala iyon ang tunay na kahulugan ng pagiging tirano. Kinailangan niyang maunawaan na ang pagiging tirano ay hindi lamang nasusukat sa kalupitan. Kinakailangan din ito ang ganap at walang kapantay na kapangyarihan. Kailangan niyang maabot ang lakas na higit pa sa kanyang mga plano at tusong taktika. Isang kapangyarihang nagmumula sa kanyang pinakaloob na pagkatao. Isang lakas na maaari lamang pakawalan sa pamamagitan ng hindi matitinag na paninindigan at lubos na pananalig sa sarili. Hindi ba't siya mismo ang laging nagsasabing, ang lahat ng panlilinlang at pakana ay nawawala ng saysay sa harap ng ganap na kapangyarihan. Panahon na upang ang kapangyarihang iyon ay mapasa kanya. Panahon na upang lampasan niya ang lahat ng maliliit na hinanakit at personal na alitan. Ipinikit ni Zufan ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Unti-unting naglaho ang pagdududang bumabalot sa kanyang isip.
Hindi siya maaaring mag-atubili ngayon. Hindi kong nakataya ang kapalaran ng lahat ng taong mahal niya. Hindi kong nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng buong sacred domain. Lalo pa ngayong paubos na ang kanyang oras. Dala ni Heavenly Sovereign ang napakadilim na balita, halos nalamon na ng dagat ng kadiliman ang buong sacred domain. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Kailangan na rin niyang baliwalain ang mga hinihingi ni Heavenly Sovereign. Sa tantya niya, nasa Lookland na ang mga natitirang path. Kapag pinagsama ang mga yon sa kanyang sariling landas, maaari na nilang marating ang Supreme Stage. Mas gugustuhin sana niyang maabot iyon sa tamang paraan. Sa pamamagitan ng pagkumpleto sa 10 path at tunay na pagsasanib ng mga ito. Hindi tulad ng ginagawa ni Heavenly Sovereign, ang pilit na pagsisiksik sa mga landas gamit ang Demon Transformation Art. Gumagana ang paraang iyon. Ngunit doon na rin natatapos ang pag-unlad. Wala nang mas mataas pang maaaring marating. Sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay na unti-unting nagising dahil sa True Self Art, nalaman ni Zufan ang isang katotohanan. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa loob ng sarili. Sa pagkilala sa sariling pagkatao. At sa pag-unawa sa mundong ginagalawan. Ang malalim na koneksyong iyon sa mundo ang siyang nagtataas sa isang tao sa mas mataas na antas. Ngunit ngayon, kinailangan niyang isakripisyo ang sarili niyang kinabukasan alang-alang sa sacred domain at sa Lookland. At sa kabila ng matinding paghahangad niya ng kapangyarihan sa buong buhay na ito. Nakagugulat man, payapa niyang tinanggap ang desisyong iyon. Lumipas ang mga araw habang mas lalo niyang inuunawa ang landas ng tirano. Ito lamang ang laman ng kanyang isipan. Isa-isang nabuksan sa kanya ang pinakamalalalim nitong lihim. Hanggang sa dumating ang araw. Natuluyan niya itong nakumpleto. Panahon na upang bumalik ako, bulong ni Zufan habang tumatayo. Nalaglag ang makapal na alikabok na bumalot sa kanyang katawan. Kailangan na nating tipunin ang lahat ng mga path at harapin si Heavenly Sovereign bago pa lumala ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, biglang nanginig ang buong mundo. Mas matindi kaysa sa anumang lindol na naranasan nito noon. Ang kalangitan ay hindi lamang naging makulay. Lumampas pa ito sa karaniwang prismatic phenomenon, nagninning ng napakaliwanag at nakasisilaw. Maging si Zufan ay natulala. Hindi niya inakalang posible ang ganitong pangyayari. Akala niya ay pare-pareho lamang ang lahat ng paglitaw ng bagong sovereign. Ngunit ang nangyayaring ito ay ibang-iba. Damnit, napamura siya. Napakalakas ng enerhiyang ito. Tiyak na mapapansin ito ni Heavenly Sovereign. Kailangan kong makabalik agad. Parang kidlat siyang lumabas ng kuweba. Ilang saglit lamang ang lumipas ay narating na niya ang bago nilang tirahan. Mas maliit ito kaysa sa lungsod na sinakop nila noong unang dumating sila sa Sacred Domain. Sa katunayan, ito mismo ang dating Blackwind Mountain. Dahil sa patuloy na paglawak ng dagat ng kadiliman, napilitan ang lahat ng naninirahan sa Sacred Domain na umatras kung nais pa nilang mabuhay. Mula sa himpapawid ay minasdan niya ang paligid. Nagkakagulo ang mga elder at mga miyembro ng Lookland. Halatang walang nakaunawa sa nangyayari. Ano bang nangyayari rito? Reklamo ni Zufan habang mabilis na bumababa. Ano ang pinanggagalingan ng napakalakas na bugso ng kapangyarihang ito? Tiyak na mapapansin ito ni Heavenly Sovereign at maagaw niya ang bagong path. Hindi ba ninyo kayang manatiling tahimik hanggang handa na tayong lumaban? Lumapag siya sa harap ni Dan Kingshen. Agad namang nagliwanag ang mukha ng mga elder nang makita siyang buhay at ligtas. Isa-isa ring nagpakita ang mga bagong sovereigns ng Lookland matapos nilang maramdaman ang kanyang aura. Ama, may halong pagkayamot na sabi ni Swordchild, si Elder Yansong ang may kagagawan nito. Ang matandang iyon, nagulat si Zufan. Akala ko alchemy lang ang inaatupag niya. Paano niya nagawa ang ganito? Hindi tulad naming lahat, paliwanag ni Lei Yuting, sabay turo sa mga bagong sovereigns ng Lookland, na ngayon ay kabilang na rin si Longjiu. Si Elder Song ay lubos nang nahuhumaling sa pag-abot sa sukdulan ng alchemy. Totoong nakalikha siya ng mga pambihirang pil, ngunit halos mamatay na rin siya sa bawat pagtatangka. Hanggang ngayon, wala pa ring nakaalam kung ano ang natuklasan niya upang magdulot ng ganito kalakas na reaksyon mula sa mundo. Huminto siya sandali. Pagkatapos ay malungkot na tumingin sa malayong tanawin. Sa di kalayuan ay makikita ang walang katapusang dagat ng kadiliman,
umaabot hanggang kalangitan, habang unti-unti nitong nilalamon ang nalalabi pang lupain ng Sacred Domain.
Hindi ganoon gumagana ang mundo, panimulang sabi ni Zufan. Maaari kong muling kumpletuhin ang mga landas kung maglalaan ako ng kaunting dagdag na pagsisikap. Ngunit hindi tayo kailanman tunay na makababalik sa nakaraan, kahit sa pamamagitan lamang ng ating isipan. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Ang mga path na mabubuo sa ganoong paraan ay magiging hungkag, mababaw, at mahina. Ganoon din ang prinsipyo sa buhay. Ang bawat unang karanasan ay hindi na kailanman matutumbasan ng mga susunod pa, gaano man ito kahusay. Ang kakaibang pakiramdam, ang pananabik, kaba, kamalayan, at kaliwanagang dala ng unang karanasan ay hindi na muling mauulit ng lubos. Kaya nga hindi natin nakakalimutan ang ating mga unang karanasan, at habang buhay nating hinahanap ang damdaming minsan nitong ibinigay. Bahagyang tumango si Heavenly Sovereign. Kung gayon, para sa iyo, ang muling pagkumpleto ng isang path ay isa lamang murang panggagaya. Alam mong hindi nito kailanman mapapantayan ang tunay na orihinal. Ngunit agad siyang ngumisi. Gayunpaman, wala ring mababago anuman ang pinili mong gawin. Umalinggaw ang kanyang tinig. Sa huli ako pa rin ang mananalo. At lilinisin ko ang mundong ito mula sa sangkatauhan at sa kanilang katiwalian. Napabuntong hininga si Zufan sa loob-loob niya. Mukhang tapos na ang maliit na usapan. Sana lamang ay makahabol si Yansong habang buhay pa kami upang makagawa ng pagbabago. Itinuon niya ang buong isip sa pinakamahirap na laban na haharapin niya sa buong buhay niya. Biglang sumiklab ang labanan. Si Julong ang unang kumilos. Sa isang kisap mata ay pinakawalan niya ang napakalakas na kidlat na kulay malalim na lila, dumagundong ito habang rumaragasa patungo kay Heavenly Sovereign. Ngunit nanatiling kalmado ang huli. Hindi man lamang niya inalis ang tingin kay Zufan. Tumama ang kidlat. Isang bahagyang pagkibot lamang ang naging tugon nito, kasabay ng mahinang pagkaluskos ng kuryente. Para bang kiniliti lamang siya ng napakalakas na pag-ataking iyon. May mapanuyang ngiti sa labi si Heavenly Sovereign. Hindi man lang iyon nakakakiliti. Umiling siya. Nais ko sanang makita kung gaano kalakas ang isang sovereign laban sa akin. Ngayon ay alam ko na. Hindi man lang kayo sapat bilang pampainit. Parang malamig na tubig ang kanyang mga salita sa pag-asang hawak ng lahat. Unti-unting nabawasan ang kanilang kumpiyansa. Samantala, mabilis na nag-iisip si Zufan ng pinakamabisang paraan upang harapin ang halimaw na nasa kanilang harapan. Hindi pinansin ni Heavenly Sovereign ang nabigong pag-atake. Dahil napakabait mong maunang umatake. Ngumisi siya. Hayaan mong suklian ko ang kabutihang iyan. Sa isang mabilis na galaw ay humiwa siya ng kulay abong sword wave. Mas mabilis pa ito kaysa sa kidlat ni Julong. Bago pa makapag-react ang sinuman. Naroon na ito sa kanyang harapan. Otomatikong bumuo si Julong ng depensibong Yuan Qi Shield. Ngunit para lamang itong papel. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.